So, mga bagay na kailangan mong gawin upang maging palaging available sa iyo ang isang lalaki. Kung sa tingin mo kamamay, ikaw ngayon sa inyong relasyon ang palaging naghahanap ng oras sa partner mo, sa isang lalaki, ikaw na lang palagi ang nagpi-please sa kanya, nabigyan kanya ng oras, well mga kamamay, mahirap yan. Okay? Kahit kasi minsan, kahit ayaw na ng lalaki, okay? At ikaw yung nagpi-please. Pag sumama yan, hindi yan masaya, sigurado ako. So, paano ba natin maiiwasan yan? Paano ba natin mababaliktad ang sitwasyon? Paano ba natin mapapapayag ang isang lalaki na siya naman mismo palagi ang maging available sa iyo? So mga kamamay, sigurado ako excited ka na malaman ng mga bagay na dapat mong gawin upang maging palaging available sa iyo ang isang lalaki. So mga kamamay, huwag na natin masyadong patagalin. So umpisahan na natin. So number 1, maging responsable palagi. Okay? So mga kamamay, maging mabuti kang partner. Huwag palaging katoksikan ang ipakita sa kanya. Huwag kayong maging sakit sa ulo. Okay, hanggat maaari mga kamamay, pagmamahal, good memories, okay, yung mga unforgettable moments na magkasama kayo, yan palagi dapat ang inyong ini-invest sa inyong relasyon. Hindi puro katoksikan, hindi puro away, hindi puro tampuhan, hindi puro sumbatan. Mga kamamay, alam nyo, kung kayo ay responsableng partner, okay, malamang sa malamang, hindi kayo tatanggihan ng mga yan. Laging available sa inyo ang isang lalaki kung maayos kang tao, kung maayos kang partner. Siya na mismo ang magpipresenta, okay, na palagi siyang nandyan para sa iyo. Kung saan mo siya yayain, kung saan mo gustong magpunta, sasamahan ka niyan. Hindi yan magdadahilan sa iyo, okay, ng mga bagay-bagay. Okay sana kung may dahilan, kung valid reason naman. Paano na lang kung niyayaya mo pa lang siya? Dahil sa toxic ka nga, siya na mismo yung naghahanap ng dahilan para hindi ka samahan. Di ba masakit? So kaya mga kamamay, advice ko sa inyo palagi, maging responsable kayong babae. Okay? So number 2, itaas mo palagi ang value mo. Yes, napakahalaga dito mga kamamay. Baka kasi mamaya ang isang lalaki na uumay na sa iyo. Baka kasi ang isang lalaki ay hindi na naaakit sa iyo. Baka kasi ang isang lalaki ay sawa na sa iyo. Kamamay, nung una naman, lagi siyang available sa akin. Nung una naman, kamamay, siya na nga yung nagpipresenta na samahan ako. Okay, magsisimba ako, sabi niya, sasama na raw siya. Mumamalengke lang ako, sabi niya, siya daw magdadala ng bayong. Pero bakit ngayon mga kamamay, kapag ako nagyayaya sa kanya, libre ko na lahat. Okay, ang popcorn, ang kakainin namin, pero bakit tumatanggi pa rin? So mga kamamay, sabi ko nga, itaas nyo palagi ang value nyo. Baka kasi nalolosyang na kayo. Baka kasi mamaya may hinahanap na siya sa iba na wala sa iyo. Kasi nga hindi ka na nag-aayos, hindi ka na nagsusuklay, hindi ka na nagme-makeup, hindi ka na nagpapabango, nawala na ang aroma mo, nawala na ang appeal mo. So mga kamamay, ugaliin nyo pa rin na maging high value sa isang lalaki, especially kung may mga partner na kayo. Yung mga yan, maaaring tumingin sa iba, maaaring mambabae, maaaring makipagkaibigan sa kung sino-sinong mga babae dyan na high value, na sexy, na maganda, na nag-aayos, na mabango, na bata. So mga kamamay po, pwede nyo pa rin yung gawin. Yung pagiging bata, sabihin na natin, hindi na natin kaya yon. Pero yung pag-aayos, pagpapaganda, pagpapabata, okay? Hindi sa term ng edad, pero sa itsura, kaya nyo pa yun mga kamamay. Tamang pag-aalaga, tamang pag-aayos. Yan lang ang gawin nyo mga kamamay. Be a high-value woman para sa mata ng isang lalaki upang sa ganon, palagi siyang available sa inyo. Sino ba namang lalaki ang tatanggi sa isang babaeng nag-aayos? Baka nga mamaya, kabaliktaran nito, yayain mo siya kung ano-ano pang maririnig mo sa kanya. Tapos tatanungin mo, bakit pa ayaw mo kong samahan? Sabihin niya sa iyo, masaktan ka, sorry ha. Sabihin niya, losyang-losyang mo na. Nakakahiya sa mga kaibigan ko pag nakita akong kasama ka. Ang sakit nun mga kamamay. Kaya wag natin intayin pang dumating sa ganung pagkakataon. Ngayon pa lang, mag-ayos na kayo, ipakita mo sa kanya na high value ka.
Okay? So, makikita rin naman yan ng mga kaibigan niya eh. Pag nakita ka niya ng mga kaibigan niya, sabihin nun, grabe yung asawa mo, napakabata pa, ang ganda pa rin pala, nag-aayos sa sarili, ang galing mo mag-alaga pre. Di ba? Matutuwa ang isang lalaki kapag kaganon. Pero kung pangit ka, losyang ka, malamang hindi yan magiging available sa'yo. Sorry na lang, okay? Kung hindi mo gagawin, naiangat ang sarili mo. So next, huwag palaging pwede sa kanya. Ika nga ikaw naman yung hindi dapat palaging available sa kanya. Kasi po mga kamamay, hindi na magiging available sa iyo ang isang lalaki kung palagi kang available sa kanya. Kasi bakit? Kasi nga, ang gusto niya thrill, ang gusto niya challenge, ang gusto niya yung pinipilit ka, ang gusto niya yung hindi ka naghahabol sa kanya, ang gusto niya hindi ka palaging makulit. So paano mangyayari yon? Mangyayari yon kung hindi ka maghahabol sa kanya. Mangyayari yon kung hindi ka palaging available sa kanya. Minsan ka lang magka-free time. Minsan ka lang magkaroon ng oras para sa kanya. Kapag kaganyan mga kamamay, ikaw yung nagyaya, sigurado ako, walang mintes, hindi niya palalampasin yung oras na available ka upang maging available naman siya sa iyo. Kaya mga kamamay, palaging huwag niyong uugaliin na kayo ang maging palaging available sa kanya, ang palaging namimilit sa kanya, ang palaging nagyayaya sa kanya. Hayaan niyo na siya palagi yung magyaya sa pamamagitan ng inyong pag-aayos, ng inyong pagpapaganda, sa pamamagitan ng hindi mo toxic na ugali, at sa pamamagitan ng pagiging maayos mo. Okay? Sa kanya, siya mismo yung palaging maghahabol sa iyo. At huwag ka sana palaging magiging available kapag ka palagi siya nagyayaya, sapagkat doon tataas ang iyong value. So next, maging busy ka madalas. Oo mga kamamay, maging busy ka madalas. Huwag ka palaging message ng message sa kanya. Huwag ka palaging tawag ng tawag sa kanya. Huwag ka palaging mangungulit sa kanya kasi bababa ang value mo. Instead, magpaka-busy ka, unahin mo yung mga karir mo. Huwag ka purong lalaki, huwag ka purong paghihintay sa kanya. Okay, pakita mo sa kanya na marami ka rin ginagawa at hindi lang sa kanya umiikot ang mundo mo. Ipakita mo rin sa kanya na maraming tao ang pupwedeng makapagpasaya sa iyo at hindi lang siya. Pag nakita niya yun, mga kamamay, sigurado ako, siya na mismo ang magdadali-dali o magkakandara pa na bigyan ka ng oras. Sapagkat possible, baka mamaya sa pagbibigay ng iba ng oras sa kanya o sa iyo, maaaring makuha kanya. Kaya mga kamamay, kung ikaw ay maganda, kung ikaw ay nag-aayos, kung ikaw ay maraming karir, ikaw ay high value woman, sigurado ako mga kamamay, hahabulin ka ng isang lalaki kapag kaganyan. Kaya palagi, dapat pakita mong busy ka para siya mismo ang mag-steal ng puso mo, ng oras mo, ng attention mo. And last, magpaalam ka ng maaga sa kanya. Kung kayo man ay magkakaroon ng lakad o ikaw man, meron kang lakad, meron kang pupuntahan at gusto mong makasama siya, magsabi ka kaagad ng maaga sa kanya. Para siya yung maging available sa iyo. Pero kung siya ay gagawa ng paraan o ng dahilan para hindi ka samahan, gayong okay ka naman, maayos ka naman, mabango ka naman, at sinunod mo lahat ng mga tips na sinabi kong ito at hindi ka pa rin binibigyan ng oras, hindi pa rin siya available, well, magsabi ka sa kanya ng maaga. Kung kailangan mo siya, magsabi ka sa kanya ng maaga para ma-set niya ng maayos. In case nga na hindi siya sumama o kung ano pang mga dahilan, ito na yung gagawin mo. Magsabi ka sa kanya na meron kang isasamang lalaki, na meron kang isasamang kaibigang lalaki. Sigurado ako, sunod-sunod na yung tanong niya sa iyo. Okay, gayong maganda ka, mabango, sexy, high value, magdadalawang isip ang isang lalaki. Napayagan ka kasamang ibang lalaki. Laging sasabihin niya na, ako na lang ang isama mo kesa dun sa iba. Di ba, mga kamamay, kung nagpaalam ka ng maaga, makakakaroon ka ng second plan na magpaalam sa kanya na iba ang kasama mo. Sigurado ako mga kamamay, hindi ka niyan hahayaan na kasama ang ibang tao. Na hindi kasama kung sino man yung gusto mong isama. Talagang pipilit siya ng oras, gagawin niyang paikliin yung mga bagay-bagay para lamang maipasok yung oras niya sa oras mo. So mga kamamay, ilan lang yan sa mga bagay na kailangan mong gawin upang ang isang lalaki ay palaging maging available sa iyo.
So kung gusto mo yung ganitong klase ng topic, huwag mo sana kalimutang i-like ang video ito at mag-subscribe sa channel natin. So paano mga kamamay, see you for our next vlog. Sana ay nakatulong ang mga tips na to na i-share ko sa inyo at sana ay maging masaya na kayo. So paano, mahal ko po kayo. Paalam.